Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung announcement po natin, meron po tayong promo package. Take advantage nyo po. May promo package po tayo ng detoxification and blood cleansing. Meron din po tayong promo ng detox, blood cleansing na may kasamang vector scan. Pag nag-avail ho kayo ng mga promong yun, libre na ho ang consultation. Plus, sa blood cleansing ho, isa sa blood cleansing natin is what? Laser, IV. So, ang laser ho natin, yung makabago, yung latest ho from Russia, which is tricolor. Yung red light para sa chi and circulation, and yung blue light para ho pamatay ng all kinds of germs, including virus. And blue light also can address cysts and tumors. And the green light is for improving the immune system and also oxygenation. So marami hong nagagawa ang laser, which is a part of our blood cleansing. Nakapromo din ho ito, almost 50% discount po. So, pwede na ho kayong mag-prepaid sa laser package ng detox and blood cleansing. Kaya may vector scan, kaya wala. Kung laser din po ang inyong kinuha, pati ho yun, libre consultation na po kayo doon. So, kailangan ho kasi na-check up ko ang pasyente bago mag-avail ng kahit na anong promo. So, free consultation and i-inquire nyo ho yan sa amin. Tawag ho kayo sa 0922-875-2899 para malaman nyo ho kung magkano ang package natin, malaman nyo ho kung magkano ang na-discount ninyo. Napakalaki ho ng madi-discount ninyo. Ang amin hong topic, ang ating topic po para sa hapon na ito ay tungkol po sa stroke. Ang stroke po, nangyayari ito kung kailan po hindi natin inaasahan. It is also called cerebrovascular accident, CVA. At ito ho ay isang medical emergency that occurs pagka ho merong disruption ng blood flow. Ibig sabihin ho, nahinto yung daloy ng dugo sa brain. So sa brain ho ito. Pagka sa puso po ito nangyari, heart attack naman po ang tawag doon or myocardial infarct. So ito ho sa brain. Ang mga arteries po natin sa heart and sa brain is what? Gasinulid lang po. Ganun lamang ho kaliit. Kaya iiwasan nyo ho yung kumain ng fatty foods. Pagkatapos ho ay susundan nyo ng malamig na tubig. Kaya ho mga Chinese, tea ang iniinom before and after eating para ho mainit, para ma-dissolve ho yung fats o fatty foods na kinain. While tayo hong mga Pinoy, inom ng malamig na tubig. Magsesebo po yung kinain nating fats. Nakita nyo yung taba sa sabaw, pag pinasok mo sa ref, malamig, di ho ba nagsesebo sa ibabaw? So nangyayari ho yun inside our blood vessel. So, baka po hindi nyo alam. Kaya yung mga mahihilig hong kumain ng taba, lalo na ho kung may edad na kayo, may high blood pa kayo, mataas pa ang cholesterol ninyo, triglyceride, para ho kayo nagsusuicide. Gusto nyo ho bang makita ang sarili nyo na paralyzed? Gusto nyo ho bang makita ang sarili ninyo na naka-wheelchair or bedridden? Gusto niyo ho bang makita ang sarili ninyo, nakangiwi ho ang mukha ninyo at hindi kayo makapagsalita?
Kung hindi nyo ho alam na nangyayari ang stroke sa kahit na sinong tao, mag-take precaution po. Sipagan ho ang pag-inom ng maintenance sa high blood. Lalo na ho, kung high blood na kayo, diabetic pa kayo. Doble ho ang problema. Kasi ho, ang high blood, makipot yung ugat ninyo. Then, pag diabetic kayo, malapot pa ho yung dugo ninyo because of the sugar. The sugar is inside the blood vessel. Wala ho sa cells. Pagka ho diabetic kayo, ang daloy ho ng dugo ninyo malapot. Kaya usually ho, we are giving blood thinner sa mga taong may diabetes. Kasi ho, sa lapot ho ng dugo, pagdaan ho ng ating blood sa ating ugat, isipin nyo ang tubo ng tubig na maraming kalawang. Makapal yung kalawang, kaya lumiliit na ho yung daluyan ng tubig. Sa katawan ho natin, yung daluyan ng dugo. Tapos ho, dadaan yung blood doon sa masikip na arteries. So, ang nangyayari ho, nagagasgas po itong lining ng ating arteries kasi ipipilit niyang dumaan, masikip po. Yung endothelium or pinaka-inner lining ng ating arteries po, nagkakaroon ng gasgas, wear and tear, lubak. So, ganun po. Yung blood ho natin, humaandar yan 24 hours or 24/7. So, kahit tutulog tayo, nagtatrabaho ho ang ating puso at nagsisirculate ho ang ating blood. So, pagka kulang tayo sa antioxidant, sa clinic ho, ang ginagawa natin, dapat ho antioxidant ang mag-aaspalto o magtatakip doon sa mga wear and tear na yon o gasgas sa ugat natin. Kaso ho, kung kulang tayo sa antioxidant, cholesterol ang tatakbo ho dyan para i-patch yan. So, cholesterol patch, ang didikit dyan pagtatakip. I-rescue ho tayo ng cholesterol. So, para hindi ho mag-bleed yung mga yung mga wear and tear na yon. Now, sa clinic ho, isa sa protocol natin, naglalagay ho tayo ng amino acid because yung lysine, which is a kind of amino acid, siya ho ang nagtatakip doon sa mga gasgas na yon. Together with the high-dose vitamin C, yung high-dose vitamin C po ang nagpapatibay naman doon together with collagen para ho hindi madaling magasgas ang lining ng ugat. Plus, yung atin pong napakagaling na laser, yun naman ho para pagandahin ang circulation ng ating katawan, ng ating blood flow. Pagka mga unang araw niyo ho sa pagle-laser, usually ho maitim pa yung blood niyo kasi marumi pa. Pagka ho second day niyo na, third day niyo na ho, mapulang-mapula na ho ang blood flow niyo. Sa backflow ho kasi pag itinusok yun, makikita niyo very reddish na ho. Ibig sabihin ho, hindi na siya malapot and marami na ho siyang oxygen. Kaya ho, red na ho siya. So pagka ho blackish ang ugat ninyo, pangit ho yun. Ibig sabihin, maraming uric acid, maraming toxin, at worse come to worse ho, may mga blood na pag backflow ho, may mga puti-puti ho na nagka-curdle. Yun ho yung fats na nasa dugo ho natin. Lalo na ho, halimbawa, kakakain nyo lang halimbawa ng lechon, adobo, yung sauce ng adobo. Magpa-extract ho kayo ng blood. Makikita nyo po, maraming whitish thing na iipon ho yan sa syringe. So, yan ho ang bumabara sa ating ugat. Ang ibig kong sabihin, dapat ho medyo wake up call it. So, wag ho masyadong kampante. Yung iba kasi pagka umiinom na ho ng pang high blood, okay na. Kailangan ho, imo-monitor nyo ang BP ninyo. Bumili ho kayo ng pang-BP. So, yan ho, SOP ho yan. Isa ho yan sa mga need ng kada isang bahay. Kailangan ho may BP apparatus kayo sa bahay. Kung merong may diabetes, kailangan may glucometer kayo. Yan ho ang dapat pinagkakagastusan. Hindi ho kung ano-anong karangyaan, mga gadget na wala naman ho na maibibigay sa inyo. So, kung hindi ho kayo marunong gumamit ng stethoscope, okay na po yung digital. Basta ho, ang pagkuha ho dito sa may elbow. So, mas accurate po kaysa dito sa may wrist. Yung mga bagong gawa ho ngayon kasi accurate naman na Unlike before, medyo pangit pa yung quality. Ayun ho, kailangan ho kasi ang tendency, minsan hindi na nagmo-monitor. O kung meron man nagmo-monitor, minsan sa umaga lang pagkagising. Pagdating ho ng gabi, hindi na ho nag-check ng BP. Hindi ho ba naririnig ninyo na ang stroke nangyayari sa madaling araw?
commonly. Why? Isa ho sa reason yan, it is because kung umaga ho uminom ang pasyente, pagdating ho ng gabi, actually, hindi niya alam na lapse na yung ininom niyang pang high blood. So actually, gabi pa lang, tumaas na yung BP niya. Kaya ho, bago pa siya makainom uli ng gamot in the morning, na-stroke na ang pasyente. Kasi ayun, mataas na uli. Actually, gabi pa lang, mataas na blood pressure. Kaya it is very important for us people to monitor and check again your blood pressure at night. So, pagka mataas, you go back to your doctor and tell the doctor para bigyan kayo ng another gamot or gawing 2 times a day yung iniinom nyo. Wag kayo basta mag-self-medicate. Wag kayo basta dodoblehin nyo yung gamot nyo sa umaga, iinumin nyo uli sa gabi, baka overdose. So, let the doctor decide for you kung ano ang magandang inumin ninyo sa gabi. So, ganun po. Now, dalawang klase ang stroke, ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Of course, ang ischemic stroke yan ang pinaka-most common type, which is accounting for about 85% ng lahat ng stroke. So, majority Ibig sabihin ng ischemic stroke, nagbara. Ibig sabihin may blood clot or plaque build up. Kaya lumiit ang diameter ng ugat, tsaka bumara ang isang artery na nagsusupply ng blood papuntang brain. Kasi nga gasinulid lamang po yan. So, ito nadideprive ang brain of oxygen and nutrition. So, yun ang nangyayari. And ang ischemic stroke divided into thrombotic or embolic. Thrombus bumara doon sa kumapal na plaque formation. Ang embolic stroke yung thrombusong yon napilas at umagos at bumara sa pinakamaliliit na ugat sa brain. So, ito mga pasyenteng may deep vein, may mga thrombosis sa legs, may mga varicose vein na ang lalaki. But may isa akong patient na may thrombus sa vein, in ultrasound yung ugat niya, pero wala siyang varicosities na makikita ka. Nung tinaso siya, may thrombosis, may thrombus po siya sa legs. Yung mga ganitong pasyente, ito ang danger na mapilas ang thrombus na yon at sumama sa dugo, magiging embolay yan, babara yan. Kung hindi sa brain, sa heart. Very prone ang may thrombus sa legs na ma-heart attack and ma-stroke. And pulmonary embolism also. Ang hemorrhagic stroke naman less common pero mas severe, mas malala ang hemorrhagic stroke. They happen when a blood vessel in the brain ruptures. Pagka pumutok ang ugat at nag-bleed because sobrang sikip o sobrang taas ng BP. At 2 main types ng hemorrhagic stroke, meron intracerebral, doon mismo sa loob ng brain, at subarachnoid hemorrhage, which is ang bleeding nasa space surrounding the brain. So, yan pareho itong ischemic kay hemorrhagic, pareho itong medical emergency. But hanggat maaari, ayaw nating ma-stroke ang isang pasyente. Ang risk factor ng ischemic stroke, yun bara, thrombus or emboli, umagos na pilas yung thrombus. So bumara sa pinakamaliit na ugat or arteries, and thrombus yun bumara, kumapal, hanggang sa wala na madaanan yung. Siyempre isa sa risk factor, hypertension. Hypertension na uncontrolled. Ayun nga kaya nga sinasabi ko, yung iba ayaw uminom ng maintenance. Takot masira daw ang kidney. Mas lalo kayong masisiraan ng kidney at magiging dialysis patient kapag hindi nyo na-control ang high blood ninyo. Kasi yung sobrang sikip ng pressure, ang kidney natin, ang laman niyang gasinulid din po para din brain and heart. Capillaries ang liliit po. So, pag sobrang sikip, dahil sobrang taas ng BP, hindi rin makakadaan ng blood. Mamamatay ang nephrons ng ating kidneys. Masi-CKD kayo, chronic kidney disease. So, kailangan umiinom ng maintenance, nagmo-monitor ng BP, umaga't gabi. Hindi enough na uminom lang kayo. Kasi baka yung iniinom yung gamot, hindi naman enough para ipasok kayo sa
normal value, which is 110/70 or 120/80, which is already pre-hypertension. Of course, yung mga tao hong naninigarilyo, smoking, you are getting 6,000 different kinds of harmful chemicals. And also nicotine. Nakakalapot ho ng dugo ang paninigarilyo. And of course, diabetes. So, kung may high blood ka na, may diabetes ka pa, smoker ka pa, aba naman, para kayo nag-suicide niyan. Sabi nga ho natin, ang may diabetes is what? Malapot ho ang dugo because of the sugar that is supposedly na sa cells, hindi ho, na sa blood. And eto pa ho, mataas pa ang cholesterol mo. So, di yun na nga ho, di ba cholesterol patch ang dumidikit doon sa mga gasgas sa ugat. Babara ho yun sa katagalan kasi ho, uumbok yun hanggang sa yung thrombus nyo ho, hindi na makadaan yung blood. At yung mga pasyente ho may irregular heart rhythm, ang tawag ho doon atrial fibrillation. And of course, yung may mga family history ng stroke at of course yung edad. Mas may edad ho, mas high risk for stroke kasi fragile na po ang ating arteries pagka ganun. And lalo na ho, yung may previous history ng stroke or tinatawag nating TIA. TIA means transient ischemic attack. Pag kayo ho may TIA, pumunta ho agad sa doktor para ho bigyan kayo ng gamot to prevent talaga hong full-blown stroke. Why? Usually, pag may transient ischemic attack kayo, ibig sabihin ho, na-stroke kayo, mild lang, but within few minutes, bumalik ho sa dati. Nawala yung stroke ninyo. Kasi ang may mga TIA ho, within a week, sa loob ho ng isang linggo, parating ho ang tunay na stroke. Mabuti nga ho yun, may para kayong wake up call, but to some, hindi ho ganun, biglaan, stroke na talagang full-blown stroke. And burahin nyo ho sa isip nyo yung pag-unang stroke, ayun, medyo nakakaligtas ang pasyente. Pangalawang stroke, nagkaroon lang ng paralysis or konting disability. Pangatlong stroke, patay ang pasyente. Hindi po ganun. Wala hong ganun. Ano lang ho, kwentong barbero lang po yan. So, kahit ho unang stroke pa lang, pwedeng ikamatay ng pasyente. And of course, symptoms, pamamanhid or panghihina ng face, ng arms, ng legs, kadalasan ho one side of the body. And kadalasan ho yan contralateral. Ibig sabihin kung right side ng brain ang stroke mo, sa left side naman ng body mo, mamanifest yan. Minsan ho, may sudden severe headache, matindi hong sakit ng ulo, at minsan ho, sudden trouble seeing in one or both eyes. Lalabo ho ang paningin. And of course, difficulty in walking. Minsan ho, hirap lumakad. Minsan ho, walang balanse, nahihilo, and lack of coordination. Lalo na ho kung sa cerebellum. Sa cerebellum ho, palakarin nyo ng straight sa isang linya, hindi niya ho kaya yon. Pagka ganun ho, cerebellum ang part na damage. And sa ano naman ho, sa hemorrhagic stroke, mas mahirap po ang symptoms ng hemorrhagic stroke. Kasi ho, hindi pare-pareho. Symptoms, ganun din ho, may sudden severe headache. Kadalasan ho ito may pagsusuka. Kasi nga ho, nagkakaroon ng increased intracranial pressure. Sumisikip ho yung loob ng brain. Kasi yung blood na nasa ugat, makiki-occupy ho siya ng space sa loob ng brain. Which is, ang brain ho natin, sakto-sakto lang po ang sukat niyan. Wala hong extra space. So, pag may dugo hong lumabas galing sa ugat, makakasikip ho yun doon. Kaya ang pasyente ho, magsusuka yan ng projectile vomiting. Yun ho bang suka na pait siya? Eto, mas grabe ho kasi nagkakaroon ng difficulty of speaking, understanding, vision changes, at dito ho mas merong loss of consciousness. So, ganito po. At saka ho sa hemorrhagic stroke, iba-ibang symptoms ng pasyente. Pwede hong mag-iba ang ugali. Nakala nyo nagmamalinggiring lang ang pasyente. It is because yung blood clot ho, lalo na ho kung ano lang, unti-unti lang ho yung bleeding. Na it takes months bago nyo nalaman na may bleeding ho pala. Also in accidents, nangyayari ho, tapos naka-blood thinner, pwede hong mag-hemorrhagic stroke din ang pasyente. Kung baga nabagyok ang ulo, naka-blood thinner, pwede ho yung mag-bleed. So,
Kung ano ho kasi ang posisyon ng pasyente, kung nakatayo, may blood clot doon, ibang part ng brain ang nadadaganan. Yun ang magpuproduce ng symptoms. Kung nakatagilid ho sa kaliwa, ibang part din ho ang madadaganan ng blood clot. Kung naka-right side ho siya nakahiga, iba rin ho part ng brain. So iba-iba ang symptoms. Minsan banhid yung kamay, minsan maikikilos niya, minsan ho yung ugali ang nag-iiba. Kaya mas mahirap ho i-identify ang hemorrhagic stroke pagka ho unti-unti lang ang bleeding. Now, marami ho meron tayong CT scan, MRI ng brain. Sabi ko nga sa inyo, yung kung accident ho ang cause ng hemorrhagic stroke, wag ko yung umasa sa skull x-ray. Ang skull x-ray ho, buto lang ang makikita ninyo. Hindi nyo ho makikita ang brain inside. So, yung minsan, diba, nabago kang ulo, na car accident, papa-x-ray ng skull, ng head. Wala ho yun. Kailangan ho CT scan or MRI para matagos ho yung brain inside, no? Hindi ho kayo safe sa skull x-ray. Now, ang isa pa ho sa gusto natin mangyari is, of course, barado pa lang ho ang ugat ninyo. Hindi pa ho kayo na-stroke. Malaman nyo ng barado para makagawa na ho kayo ng paraan para ma-prevent yun. And I would like to encourage you to do our vector scan. Kasi ang vector scan, hindi ka pa nai-stroke, makikita niyo ho ang buong katawan, kasama ho ang circulation ng brain and heart and the whole body. So makikita niyo ho kung barado. So kung barado naman ho, may protocol ho kami para doon. Para ma-improve ho yung circulation at hindi na ho kayo ma-stroke or ma-heart attack. Lalo na ho kung pamilya kayo ng high blood, diabetic, mataas ang cholesterol, triglyceride, pag smoker pa kayo, manginginom pa kayo, family history yan ng mga kinamatay, kailangan nyo ho kaming dalawin para ma-vector scan kayo. Go to your doctor before you get sick, hindi ho pag kayo ay may sakit na. Vector scan ho will catch your circulation before you get stroke. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 5632. Ask ko lang po kung tumatanggap ba ng online check-up at health card si Doktora. Sorry po, the answer is no. Hindi ho kami tumatanggap ng online. Kailangan ho face-to-face tayo. Kasi ho, kayo po ang lugi doon. Hindi namin ma-auscultate ang likod ninyo. At hindi rin namin ho kayo makukuhaan ng vital signs like yung talagang BP ninyo, heart rate ninyo. So, pero ang pinaka-importante ho doon yung auscultation ng lungs ninyo. Marami hong may pulmonya, lalo na ho sa elderly right now, wala hong simptomas. Walang ubo, walang sipon, walang lagnat, pero ho pag in-auscultate mo ang lungs, may crackles po ang likod. And pneumonia is always deadly. Wala yung pneumonia na hindi serious. Mas pangit nga ho yung walang simptomas kasi hindi nagpapacheck up ang pasyente. So, bigla na lang hong isang umaga, gigising yan ng hirap na hong huminga at bagsak na ho ang oxygen. By that time, it's too late. Kasi ho, pagpunta niya ng hospital, for intubation na ho ang pasyente. Bibihira lang po ang nabubuhay sa ini-intubate. So, kailangan ho, makatch ko kayo nang hindi pa huhuli ang lahat. Elderly, I encourage you to also do the vector scan at ma-auscultate ko ang likod ninyo. Ang dami-dami ho naming natatanggap na pasyente, puro ho walking pneumonia, asymptomatic, wala hong nararamdaman. And regarding health card, hindi ho kami accredited ng health card, so cash basis lang po tayo. And ang katotohanan ho, I do not encourage you to use your health card. Why? Ang may discrimination ho sa naka-health card. Hindi nyo ho ba napapansin? Pagka kayo ho health card, ang gagamitin ninyo, hinuhuli ho kayo ng doktor. Inuuna yung mga magbabayad doon sa dulo ng pila. Why? Kasi naman ho, ang problema doon, ang mga health card po, napakatagal magbayad sa doktor. Minsan ho, 6 months more than pa. Minsan inaabot pa ng 1 taon. Kaya ho, nagkakaroon ng ganong problema. And also, ang pumapayag hong doktor na sweldohan ng health card, yung mga baguhang doktor, yung mga newly graduate. Gusto niyo ho ba newly graduate ang hahawak sa inyo? When it comes to
consultation, check-up, kailangan nyo ho yung doktor na marami na hong eksperyensya at nababalitaan nyo na mataas ang cure rate. Huwag nyo hong iasa ang health card ninyo dahilan sa libre. Kung ako ho sa inyo, gamitin nyo ang health card ninyo, yung pag-emergency lang ho, yung gamit ho sa ospital no, pag nako-confine ng pasyente. Pero kung check-up lang ho, magkano lang naman ang check-up? Panghihinayangan nyo pa yung check-up. Yung disposition ho sa inyo ng newly graduate na doktor, iba ho sa doktor na eksperyensyado na. So, wala hong health card, wala rin hong online. So, kailangan ho yung physical presence ninyo para ho ma-check up kayo ng maayos at mabigyan ng magandang disposition. Wala tayong oras, so mangyari po lamang kayo magpalista kung kayo yung magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho, hindi lang ho pagpapacheck up, no? Para ma-auscultate namin kayo. Pati ho, i-grab nyo ho ang aming promo package. Malaki ho madi-discount ninyo sa detoxification, blood cleansing. Meron hong kasama ang vector scan, meron hong hindi kasama ang vector scan. Kung alin ho ma-afford ng budget ninyo, plus ang laser ho natin, naka-almost 50% discount po tayo. So, hanggang meron lang hong supply. Pag naubos na ho yung stock namin ng fiber optic, close na po ang promo. Pwede na ho kayong mag-prepaid for the laser, for the promo package ng detox, blood cleansing, yung may vector scan and wala. So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin yung katotohanan. Salamat.